Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages niyo for today. Cancer, we have number 48, Angel of Balance. This is really beautiful kasi mababalanse na din ang inyong sarili, ang buhay ninyo. Sa kabila ng inyong pagiging busy, no? Ang dami-dami ninyong laging ginagawa. Cancer, para kayong Cancer, you always have too much on your plate. But ngayon, with the Angel of Balance, balance will be back. Equilibrium will be back, no? Maaaring na-manage na ninyo ng maayos ang oras ninyo, na-manage na ninyo ng maayos yung mga kailangan ninyong gawin or yung mga obligasyon ninyo, responsibilidad, mga ganon. At napag-isipan na ninyong mabuti on how you're going to do the things, no, all at once, or maaring may na kayo, may mga timeline kayo sa bawat gagawin ninyo. Kaya mas maayos na ngayon ang sistema ninyo, no? May babalik na ninyo ngayon ang balance sa buhay ninyo, sa sarili ninyo, no? And the Angel of Balance is going to help you with that, no? Maaring tinulungan na kayo ng inyong Angel of Balance dito para mapagplanuhan ninyong maigi, no? Kung paano ninyo aayusin ang mga gagawin ninyo dito. We have number 23, all tied up. Ayan, so number 23 becomes number 5. Number 5 resonates with change. Ayan, so mayroong pagbabagong maaring mangyari sa buhay ninyo dito, Cancer, no? Ang iba kasi sa inyo dito parang you are restricted, no? I'm getting the restrictive energy dito kasi parang napupuluputan siya ng mga anong tawag dito, parang mga bagging, no? Yung nakapalupot sa kanya. So, ngayon, you know what? Parang nagkakaroon kayo ngayon ng isip, nagkakaroon kayo ngayon ng enlightenment, no? Kasi maliwanag yung crown chakra ng babae dito sa card. Nagliliwanag. So, maybe you are receiving enlightenment, you are receiving clarity, maybe you're receiving divine guidance around this time, Cancer, at yun ang magpapalino ng inyong isipan, ano? Magpupukaw ng inyong isipan dito, and even her heart chakra, no? Parang maliwanag din. So heart and mind dito are working together, no? Maaring pinapadalhan kayo dito ng mga gabay talaga, no? Through your intuition, no? Through your crown chakra, dito in order for you to be able to come out or get out of this all tied up energy, no? Kasi parang dito, parang feeling ninyo restricted kayo dito. Hindi kayo makagalaw, hindi kayo makagawa ng mga bagay na gusto ninyong gawin because you are being controlled siguro ng sitwasyon ninyo or being controlled kayo ng mga tao. Maaaring ganon, kaya napipigilan kayo, no? Napiprevent kayo na gumawa ng mga bagay or gawin ang mga gusto ninyo or gawin ang mga bagay na gusto ninyong gawin or mga iniisip ninyo, mga ideas ninyo, plans ninyo, parang something is preventing you from doing so, no? So, maaring ganun ang sitwasyon ninyo dito, pero, no, magkakaroon kayo ng enlightenment, magkakaroon kayo dito ng kaliwanagan sa isip ninyo na bakit kayo magpapakontrol sa mga bagay or sitwasyon or tao. Kung gusto ninyo, kung desidido na kayo na gawin or simulan ang mga bagay na gusto na ninyong simulan or gawin, then gagawin ninyo na yan ngayon, no? So, maaring ganun ang mga encouraging words siguro, encouraging thoughts na marireceive ninyo around this time, Cancer. Kaya siguro magkakaroon na kayo ng balanse, no? Kasi makakaalis na kayo dito sa all tied up energy. Kasi maaring ito yung marami siguro kayong planong gawin, marami kayong ideas, no, na naka-line up na nagagawin pero hindi ninyo magawa dahil napipigilan kayo ng iyong sitwasyon, whatever that is, or ng tao, no? Maaring someone is preventing you from doing so. Kaya hindi ninyo nagagawa. But ngayon, malilinawan ang isip ninyo. Magkakaroon kayo ng lakas na loob dito na to break away from this all tied up energy. At
at gagawin na ninyo, no? Kung ano ang gusto ninyong gawin. Balance will be back in your life, no? At maaring aanuhin nyo na to, iiwanan nyo na ang sitwasyon na to, at mas pipiliin ninyo ang sarili ninyong judgment, mas pipiliin ninyo yung sarili ninyong kagustuhan dito. Kaya makakaalis kayo dito sa kung ano man ang nagpiprevent sa inyo from doing whatever you want to do, no? And you're going to focus on yourself, on your own judgment, on your intuition. So, we have number 6, contract. Ayan. Ang iba sa inyo dito is going to sign a contract around this time. Ang naunang-una kong napulot agad is marriage contract. Kaya maaring ang iba sa inyo dito, Cancer, ay ikakasal, no? Maaring magpapakasal na ang iba sa inyo. Maaring civil wedding yan. Maaring ganon. Maaring din naman na hindi. For others of you, maybe you are signing a new contract sa trabaho. Maaring na-promote kayo, maaring bagong pasok kayo sa trabaho, kaya maaring bagong job offer din ang pipirmahan ninyo. Maari din na ito ay bagong lease, no, na pipirmahan ninyo. Maaring lease ng sasakyan, lease ng building space, maaring magpipirma din kayo dito ng mga legal contract about sa titirahan ninyo, no? Maaari din ganun. It could be anything, but this is definitely a legal contract na pipirmahan ninyo, no? So, good luck to that, Cancer. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Pauna mensahe ni Scorpio ay number 24, adjacent possibilities. Ayan, so, Scorpio, iniimbitahan kayo dito ng Spirit, no? To look around, no? To look around you. Open your eyes and open your ears as well, no? Dahil maaaring may mga naririnig na kayo dyan, mga ina-offer sa inyo, or maaaring meron ditong mga kumakatok talaga sa inyo na mga bagong opportunity or ibang mga opportunities and possibilities regarding kung ano man ang inyong pinagkakabisihan dito, no? So, inimbitahan kayo dito, tumingin-tingin kayo sa paligid ninyo, open your eyes, dahil marami mga opportunities and possibilities din around you na pwede ninyong i-consider, no? Not only the ones na nasa inyong harapan mismo. Kasi, maaaring ang iba sa inyo dito is just so focused on what you have right now sa harapan ninyo, kung ano lang yan kung ano lang yung nandyan na doon na lang kayo nakafocus, no? But ang suggestion dito sa inyo, no, yung reminder sa inyo dito na meron din mga na kumakatok na ibang posibilidad sa paligid ninyo na nandyan na sa paligid ninyo, Scorpio. Kaya look at them also, no? Take time to consider those things as well, because para nang sa gayon marami kayong pagpilian, no? What else? We have 26 hostilities, Scorpio. Mag-iingat kayo sa mga taong nasa paligid ninyo. Kasi maaaring may mga tao dyan na saksakan ng kainggitan sa inyo, no? May mga tao siguro, maaaring nararamdaman na ninyo ito, Scorpio, kasi kayo napakalakas ng inyong radar, no? Napakalakas ng inyong pakiramdam. Kaya maaaring nararamdaman ninyo there are people around you na naiinggit sa inyo. There are people around you na nagsasalita behind your back, no? Maaaring sinisiraan kayo, maaaring ginagawa kayo ng kwento, maaaring nagpa-fake news about you. So, nararamdaman ninyo yan because napakalakas ng inyong radar. Among all signs, kayo yung may pinakamalakas na psychic abilities, no? Kaya maaaring nararamdaman ninyo na may mga taong naiinggit sa'yo dito, no? Kaya, anuhin nyo na lang, no? Gamitin nyo yung psychic abilities ninyo to your advantage, no? As much as possible, iwasan na lang ninyo yung mga taong ito, no? Alam ninyo na malalaman ninyo yan if there is
something off key with a person, iwasan nyo na yan. No? Layuan nyo na yan. Wag na kayong mag-try na makipag-mingle pa, because the more na may share kayo sa kanila, the more na makakakuha sila ng impormasyon about you, from you, na maaring magagamit nila against you, no? Kaya mas magandang iwasan nyo na lang as much as possible ang mga taong ito, no? At saka just focus on yourself, no? Just focus on yourself. As long as wala kayong inaapakan tao, as long as wala kayong ginagawang masama din sa kanila, then walang makakaano sa iyo, walang makakapag-intimidate sa iyo, Scorpio. So just focus on yourself, stand your ground, ano, and as much as possible surround yourself with positive thinking people, with inspirational people, with happy people. Kasi yung mga happy people, walang walang masamang tinapay para sa kanila, kumbaga. Kaya yun yung mga klase ng tao na mas magandang i-surround ninyo sa sarili ninyo. That is also one way of protecting yourself, no? Surrounding yourself with happy, inspirational, and positive thinking people. At iwasan na lang yung mga intrigero, iwasan natin ang mga yan. We have number 2, journey, may travel si Scorpio, no? This could be a long distance travel kasi malaki yung maleta ni girl, kaya maaaring malayo-layo ang biyahe nito, or maaaring matagal-tagal, no, ang biyahe nito. Maaaring matagal-tagal ang pag-i-stay niya kung saan man siya papunta. So, maaring yun ang mga scenario ng mga babiyahiin ninyo ngayon, Scorpio. Maaring uuwi kayo, or you're going somewhere, no? Maaring business related, trabaho related yan, or maybe bisita sa pamilya, no? Maaring mag-stay kayo ng mahaba-habang panahon dyan sa inyong pagta-travel, or maaari din talaga na malayo-layo ang pupuntahan ninyo, no? This could be an international travel as well. So, good luck, Scorpio. Maaari din naman na yung journey na to is a mental travel. Maaring nakakaapekto sa inyo ang hostilities na to. Maaring alam ninyo, naririnig na ninyo ang mga ginagawa against you ng mga tao, or iniisip ng ibang tao sa paligid ninyo against you, kaya siguro malayo ng iniisip ninyo, malalim ang iniisip ninyo, because maybe it is affecting you, Scorpio. Huwag ninyong hayaan na maapektuhan kayo in a negative way ng mga taong ito, ng mga negative thinking people na to, yung mga negative vibes na nahatid ng mga taong ito, because in the first place it's not going to help your situation in any way. Kung magpapaapekto kayo sa mga pangi-intimidate sa iyo ng mga taong nasa paligid ninyo, mas lalo lang silang matutuwa, no? Mas lalo lang silang matutuwa na makita kang naaapektuhan ka sa ginagawa nila. So, alam mo na kung ano ang dapat mong gawin. Just focus on yourself, okay? Focus on yourself. Dedmahin mo na lang sila. Ipagdasal mo na lang sila, because they don't know what they are doing. Because otherwise, kung alam nila kung ano ang ginagawa nila, hindi nila gagawin kung ano ang ginagawa nila sa ngayon. Alright? So, just ipag-pray mo na lang sila. Ipagdasal mo sila. Alright? So, Scorpio, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Pisces, we have number 8 in the session. Ayan, you are in the fork in the road. Ngayon, Pisces, meron kayong kailangan pagdesisyonan, pero parang nasa stalemate, stage, no? Na parang, teka muna, tigil muna. Parang hindi ko ngayon kayang pagdesisyonan ito, hindi ako makapag-isip, no? Should I take the left or should I take the right? Diba? So, hindi ninyo ngayon alam, hindi kayo sigurado sa mga iniisip ninyo ngayon. Hindi pa ninyo ma-figure out kung alin yung mas makakabuting
gawin or gawing desisyon sa ngayon, ano? Kaya parang ano ka muna, parang nagta-time out ka muna ngayon from making this decision. Maaari din naman na naghihintay ka pa ng additional information, no? Maaaring nagre-research ka pa, nagtatanong ka pa, naghahanap ka pa ng more information na makakatulong sa iyong pagdedesisyon sa ngayon, ano? So, yun, wag ka munang magmadali, no? Mag-pray ka, no? Isa pa, Pisces, na malinawan ang inyong isipan, no? Nang ma-lead ka towards the right decision dito. And also, you know, in cases like this as well na may mga indecision tayo, the most effective way also na makakatulong sa atin is to check in with your intuition. Pakinggan ninyo ang bulong ng iyong intuition dahil lagi at lagi tayong gagabayan dyan sa kung ano ang tama, sa kung ano ang best, no? Kaya, yun, habang nag-iisip-isip ka, habang naghihintay ka ng tamang panahon, na makapag-decision ka, pakinggan mo ang iyong sarili. Pakinggan mo ang bulong ng iyong intuition dito nang sa gayon matulungan kang makapag-isip, no, kung ano ang tamang direksyon na tatahakin ninyo sa ngayon. We have number 43, man holding a coin. Ayan, napakaganda. This is someone na very supportive sa iyo, no? This is someone na very supportive of you. No, maaring stranger ito bago mong makikilala. Maaari din naman na dati mo na tong kakilala, maaring kaibigan mo, kakilala, ganon. No, that is very supportive of you, lalong-lalo na sa usaping pera, lalong-lalo na sa mga transactions ninyo. Maaring may mga negotiations kayong ginagawa or transactions kayo siguro sa mga financial institution, no? Maaring taga-bangko din ito or maaring taga dun to sa opisina na kung saan nagtatransact kayo ng pangkaperahan, ano? Maaring ganun din ang ganap. So, maaring makikilala nyo pa lang ito, dati nyo nang kakilala or maybe kaibigan, no? Maaring ganun. And also, yung taong ito, this could be someone that is very already, successful na in terms of his money, career, and finances. Maaari din na isang boss ito sa opisina, maaring boss ito maaring may sarili na siyang negosyo, maaari din ganun, ano? But definitely, this person is very supportive of you. Maaari din na siya ang makakatulong sa'yo, no? Sa mga nine-negotiate ninyo or sa mga tinatransact ninyong papeles or kung ano, mga loans, mga ganon, no? May mga pinoproseso kayong papeles, maaring siya din yung tutulong sa'yo na mapadali, ma-expedite, or siya yung mag-a-assist sa'yo, maaring ganon. So, what else? We have number 33. Ayan, ang pinakita agad sa akin dito, Pisces, yung series of threes. Now, we have 333. So, that is an angel number 333. Pisces, please look up for the meaning of angel number 333 for more guidance po. Okay? And also, master number 33. Ayan. So, this is also a very powerful number. Now, that is a master number. So, itignan din po ninyo, i-google din po ninyo ang ibig sabihin ng master number 33 for more guidance po yan para sa inyo. Marami kayong mababasa dyan na magpapalinaw din ang inyong kaisipan, maaring makatulong dito sa sitwasyon ninyo na pagdedesisyon. No? Door to romance. So, maaring may bagong relationship dito, no? Romantic relationship na papasukin ng iba sa inyo. Maaring that is a new relationship na nabubuo between you and another person. This could be si man holding a coin, no? Maaring si man holding a coin has a romantic interest sa inyo. Maaring siya ay magpaparamdam din sa inyo sa ngayon. Maaring ganon, ano? Maaring yung pagsusuporta niya sa iyo is dahil pala dahil yung parang inaalagaan ka niya in a way, kaya tinutulungan ka. So, maaring ganon din ang ganap dito, no? So, good luck, Pisces. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.